biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin at sa kanyang mga aral na turo. Harinawa ito ay magbigay sa atin ng alam at mga pagtatagumpay at bukas na kaunawaan sa buong kaliwanagan ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya dito po sa banal na kasulatan sa aklat ni Santiago, James chapter 1 verse 18, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. James chapter 1 verse 18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Sa English po, of his own begot he us with the word of truth, that we should be kind of first fruit of his creature. Kaya ito po yung ating pag-aaralan about sa first fruit of a God's creature. Wala po tayong magagawa. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan, first fruit of his creature. Kaya yung sinasabi ditong first fruit sa mga tuwid ay pangunahin. Tinranslate niya sa pangunahin. Kaya kung pangunahin, ibig sabihin ay nauna. First fruit of his creature. At pag tinawag pong creature, ay ito yung mga living o yung mga buhay na nilalang. Yun po ang ibig sabihin ng mga creature. Pero bakit tinawag na first fruit, pangunahing bunga? Kaya po medyo po talagang harinawa po ay samahan tayo ng ating Panginoon Diyos ng bukas na pangunawa na ating maunawaan nga po ang mga bagay na ito. And then binanggit dito, ang sabi rito, tayo ay ipinanganak. Then ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya doon sa ating pag-aaral about God's power of His redemption, and then yung tinatawag na powerful God's Word, eto kasi yung kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo ay iluluwal sa pamagitan ng salita ng katotohanan. At ito'y kapangyarihan. Kaya hindi ito basta-basta na sasabihin natin ay pantasya o ito ay sasabihin na lamang nating napakahirap at malabong mangyari, sapagkat sa Diyos ito ay may pangyayari, kaya nga natatag, natala dito sa banal na kasulatan. Then step by step ay atin pong makuha, makita yung mga plano at layunin ng ating Panginoon. Gaya ng ating mga pag-aaral ay lagi itong nagpapasimula doon sa tinatawag na pagpapakumbaba, na sinasabi natin ang salita ng Diyos. Yes, matalas ito, makapangyarihan ito. Ito ay bumabaon hanggang doon sa kaloob-looban, sabi nga ay sa mga kaloob-looban ng ating mga puso, mga kasukasuan, mga buto, hanggang sa paghiwalay daw ng espiritu at kaluluwa. Pero ito ay mabisa doon sa mga nagpapakumbaba, doon sa may paggalang, pagrespeto. Pero kung walang paggalang at pagrespeto, wala itong bisa. Kaya ibig sabihin, nagpapasimula ito sa tinatawag na pagpapakumbaba at tayo ay inaakay ng salita ng katotohanan hanggang dumating tayo doon sa pangikipagkasundo sa Kanya kapag nailahad na niya sa atin yung mga bagay na nais niyang mangyari, nais niyang maganap, yung mga plano, layunin niya sa ating mga buhay. Sabi nga nung pangangaral natin nung mga nakalipas, ay para tayong nililigawan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang ibig sabihin, siya ang nagpapakahayag, siya ang nagbibigay sa atin ng mga pangunawa. At kapag naihayag na niya sa atin, yung mga bagay na pinaplano niya, nilalayo niya, hinihintay niya yung ating pasya, yung ating desisyon, sapagkat hindi niya ito magagawa kung wala tayong pasya, wala tayong desisyon. Kaya ito ay kasunduan.
May natala po dito sa aklat ng Pedro, ikalawang Pedro, chapter 1, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 2, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yamang pinagkaloob niya sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng bagay na nauukol sa kabuhayan, sa kabanalan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Dito sinaad ni Apostol Pedro na ipinapahayag, ibinibigay ng ating Panginoon, ipinapakilala, ipinapaunawa hanggang sa ito ay ating makamit, hanggang sa ito ay ating matanggap. Dito, una, ipinapakilala muna talaga niya mga bagay na kanyang kalooban sa kapangyarihan, sa kabanalan, sa katotohanan. Upang sa gayon daw, kapag ito'y ating nakita na unawaan, ay magpasya tayo na sumang-ayon sa kanyang gusto. Hindi siya yung pasasang-ayonin natin sa ating gusto. Kasi ganun na nangyayari noon na hindi ko alam ang kanyang kalooban. Tinanggap ko siya bilang Panginoon ko, tagapagligtas ko. At siya yung magpapala sa akin, siya yung mag-iingat sa akin, siya yung magbibigay sa akin ng pagtatagumpay. Pero hindi ko alam yung plano niya para sa akin, hindi ko alam yung kanyang kalooban, hindi ko alam yung dakilang layunin niya sa lahat ng mga tao, sa bawat tao. Basta tinanggap ko lamang siya bilang tagapagligtas ko, proteksyon ko, gabay ko, at magiging mapag ko, maging upang ako ay magtagumpay sa aking mga hakbangin, para bang siya ay, sabi nga, ay Panginoon na alipin. Nang ibig sabihin, siya ay tagapaglingkod ko. Sa kanya ako tatawag, sa kanya ako hihingi, parang ako yung paglilingkuran niya. Hindi ganon ang kaisipan, kundi ang mga bagay na yon, kaya ako naranasan yon dahil hindi ko alam ang katotohanan, basta tinanggap ko lang siya. Sabi kasi, tanggapin eh. Tinatanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Oo naman. Ilang beses ko siyang tinanggap, pero yung gusto ko pa rin ang nasusunod. Hindi yung gusto niya ang nasusunod dahil hindi ko naman alam yung plano niya. Basta sa akin, pwede ako'y lumakad. Panginoong Hesus, ingatan mo ko. Kung ako man ay may mga panalangin, kahilingan, Panginoon, papagtagumpayin mo ko. Kung ako man may nararamdaman o karamdaman, Panginoon, pagalingin mo ko. Sabi nga, utos lang ng utos sa Panginoon, hingi lang ng hingi sa Panginoon. At syempre, patsambahan kung tumugon ng Panginoon. Minsan tumutugon, minsan hindi. Kaya parang, may Diyos nga baga. Kasi ganun nga. Nang ibig sabihin, hindi ka sigurado. Minsan tumutugon, minsan hindi. At malimit, hindi. Kaya dahil dito, ito yung ating pinag-aaralan na ang salita ng Diyos mabisa, makapangyarihan doon sa gumagalang sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, at ang plano naman talaga niya, ipaunawa sa atin yung kanyang magandang layunin. Maunawaan natin ito hanggang sa tayo ay makipagkasundo sa kanya, makipagkaisa sa kanya sa pamagitan ng bagong tipan o dugo ng tipan. Ang usapin, ang tayo ay magpatubos sa kanya dahil tinubos niya tayo. Ang problema lang ay hindi pa ako nagpapatubos ng kanyang buhay. Akala ko kasi kung tayo tinubos niya ang buong sanlibutan, ayos na yon. Pero hindi, kailangan natin ng response, kailangan ng response ng isa't isa. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, inilalatag ng Panginoon, pinapahayag niya yung kanyang mga plano, layunin niya tungkol sa ibabaw ng lupang ito at ang layunin niya hanggang dun sa kabilang buhay. Kung itutuloy po natin yung sinabi ni Apostol Pedro, ganito ang sinasabi. Sa verse 5, oo, dahil dito pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya, ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis ay kabanalan, at sa kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid.
ay ang pag-ibig. Mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyong mga bagay na ito sumasagana, hindi kayo pababayaan maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, ang pananampalataya daw meron itong tinatawag na kagalingan at ito'y nagbubunga ng pag-ibig sa kapwa, yung pagbabahagi ng kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon, if ever na siya nga ay ating nakilala. Kaya nga dito sa starting o sa pasimula ng ating pagbasa sa verse 2, balikan uli natin yung verse 2, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yung siya makilala talaga natin lubos at lubos. Kaya nang makilala ko ang Panginoon, hindi ako basta utos ng utos sa Panginoon dahil Panginoon ko siya. At minsan nga, ganun nga ang nangyayari, may mga pagtutuwid, may mga sabi nga ay correction, mga tamang panalangin na mali, bagamat tama pero mukhang mali. Nasabi nga, siyempre bilang pastor, ako'y nananalangin, Panginoon, magligtas ka po ng kaluluwa. Sagot lang sa akin ng Panginoon, nung tumatagal nga, kailangan mo pa ba sabihin sa akin yan? Kaya sabi ko, minsan nanalangin uli ako ng ganon, siguro nakalimot ako. Panginoon, magligtas ka po ng mga kaluluwa. Ang tinig na tumutugon sa akin, hindi na maganda. Ang tinig na naririnig ko o ang konbiksyon na naririnig ko, palagay mo sa akin. Kaya ibig sabihin, mula noon nagbago yung panalangin ko. Dahil nais ng ating Panginoon Diyos, maligtas ang bawat kaluluwa. At siya'y patuloy na gumagawa at hindi natin siya kailangang utusan. Kaya dahil dito, parang ako'y napahiya. Kaya dahil doon, ang panalangin ko bumago. Panginoon, maging kabahagi po ako ng iyong pagliligtas. Doon na lang ako sa pagpapakumbabang yun. And then ako, sa kinamulatan kong pananampalataya, ay dito ako namulat na para bang inuutusan lagi ay ang Panginoon. Panginoon, magligtas ka ng mga kaluluwa. Iligtas mo po yung mga, iligtas mo ang aming mga mas, iligtas mo. At sabi nga no isang pastor, huwag mo sigawan ng Diyos. Kasi ang lalakas manalangin. No, nadaanan lang natin, pero kung kilala natin ang ating Panginoon Diyos na may paggalang, pagrespeto, pagpapakumbaba, hindi maiiwasang ibahagi natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kapangyarihan, yung pagkakilala natin sa kanya, as in kung talagang kilala natin siya. Kaya dahil dito sa pamagitan ng salita ng katotohanan, step by step, pinapaunawa niya sa atin yung mga bagay na kalooban niya. Bagay na gusto niyang mangyari maganap sa buhay ng tao. And then dito, sa ating teksto, ang sabi rito, tayo ay ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya ibig sabihin, ang salita ng ating Panginoon Diyos na umaakay sa atin sa maraming katotohanan, ito ay gagawa sa atin kalakip ng ating pananampalataya at pagsang-ayon sa kanyang kalooban hanggang sa tayo ay dumako doon sa pakikipagkaisa sa kanya. Yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20, makikipagkasundo tayo sa dugo ng tipan sapagkat ang salita ng katotohanan yung umaakay talaga sa atin as in yun. Kaya sabi nga natin, ayon sa aking karanasan, hindi ako nakatanggi sa salita ng Diyos. Kung nung una na hindi ko alam ang katotohanan ng salita ng Diyos at hindi ako Bible reader, kung sa barkada hindi ako makatanggi. Pero sa salita ng Diyos, tinatawanan ko lang yan, baliwala yan. No? Pero pag tinig ng barkada, usapin ng pakikisama, hindi ako makatanggi, sama ako. Kahit tagilid, kahit alanganin, kahit napanganib, kahit sabi nga ay pagka nagkabulilasuhan, shoot sa balde. Sama ka pa rin, hindi makatanggi. Yun yung usapin ng pakikisama. Pero dumating ang panahon nung ako po ay magbasa ng salita ng Diyos at nakikita ko mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga, dito naman ako hindi nakatanggi sapagkat nakikita ko yung katotohanan ng salita ng Diyos at makatotohanan ng salita ng Diyos. Dahil doon,
nakita ko na ang salita ng Diyos, yes, very powerful, makapangyarihan talaga, mabisa talaga. Dahil sa akin, hindi nga ako nakatanggi. Pero mula naman noon, nakatanggi na ako sa mga barkada, sa mga maling gawa. Nabuksan ang pangunawa ko sa mga hindi matuwid na bagay. Kaya dahil doon, ako ay nagkaroon ng tinatawag na isang salita na tumanggi sa mga bagay na liko. Pero pagdating sa salita ng Diyos, yan ang hindi ko kayang tanggihan. Kaya dahil dito, kung tayo ay merong pagganang pagrespeto sa salita ng ating Panginoon Diyos, yan yung gusto ng ating Panginoon dahil yung kanyang salita, ito yung nagtuturo sa atin, umaakay sa atin sa mga bagay na nararapat nating gawin. Gaya ng sinabi natin, yung kay Apostol Pedro, doon sa 2 Peter chapter 1, inilalatag niya sa atin yung mga plano niya, yung mga layunin niya, parang nililigawan niya tayo. Na ito yung kanyang plano, ito yung magagandang plano niya, dito sa ibabaw ng lupa man o hanggang sa kabilang buhay, ito yung layunin ko para sa lahat. At dahil doon, pag naunawaan natin ito at tayo ay nakumbinsi, sumang-ayon tayo doon, tayo ay nakikipagkasundo, nakikipagtipan tayo. Nang ibig sabihin, nakikipag-engage tayo sa Panginoon o nai-engage tayo sa ating Panginoon at doon nabubuo yung close relationship. At doon, sa close relationship na yon, ito yung tinatawag na kapanganakang muli. Yung panibagong buhay at kapangyarihan niya ng Diyos. Hindi natin kayang gawin yan. Lalo na yung sinabi dito, first fruit of His creature. Okay, madaanan po natin ito nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, yes, first fruit po talaga tayo. Medyo malalim lang. Pero ang ibig sabihin nito, ito yung kahulugan ng sinasabi sa John chapter 1, verse 14, ating pumbasahin hanggang sumusunod na talata. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung biyaya sa biyaya, yung biyaya at katotohanan. At yun ay talagang as in, yun ay lalim. O, ibig sabihin, nakatago. Pero kapag tayo nakapasok sa kanyang biyaya, sa kanyang kalooban, malinaw ito, hindi ito as in malabo. Okay, basahin po natin. John chapter 1, verse 14. Nagkatawan tao ang berbo, tumaan sa gitna natin, nakita namin ang kanyang kalwalatian na gaya sa bugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Kaya yung term na biyaya at katotohanan, yung katotohanan, yun yung umaakay sa atin. Yan yung God's power, the gospel. Yan yung tumatawag sa atin, ang mabuting balita. Ipinapahayag sa atin yung mga mabubuting balita at pag-response natin, dun tayo magtatamo ng mga biyaya. Bagamat biyaya na ating napapakinggan ang ebanghelyo ng katotohanan. Tuloy po natin, verse 16. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat ng biyaya at biyaya sa biyaya. Kaya dalawa po ito, biyaya sa biyaya. Ano ba sabi sa English? Ganito sinasabi sa English King James Version. John bare witness of him and cried, saying, this was he whom I spake, that he that cometh after me and prepared before me, for he was before me. Sana yun? Okay, verse 16 pala. And his fullness had all we received, and grace for grace. Verse 16 pala. Tumanggap tayo ng biyaya sa biyaya. Grace of His grace. Kaya biyaya na, biyaya pa uli. Ito po yung biyaya sa biyaya. First fruit of His creation o first fruit of His creature. Nang ibig sabihin, lumikha, lumalang ang ating Panginoon Diyos ng isang nilalang na tinawag niyang pangunahing bunga or first fruit. Bakit tinawag na first fruit yung kanyang nilalang na ito?
At ito ay mangyayari sa bagong tipan, hindi dun sa lumang tipan, hindi rin ito sa mga prophetic word ng mga propeta. Dito yan mangyayari sa bagong tipan na sinabi nga sa verse 16, John chapter 1 verse 16, sa kanya'y nagsikanggap tayong lahat ng biyaya sa biyaya. At ito kung tinutukoy na biyaya sa biyaya, yung tayo ay maging anak ng Diyos. Kaya dito sa lumang tipan, ang makikita natin na tinawag na anak ng Diyos si Adan. Pangalawa si Solomon. And then, ang lahi ni Israel, ang lahi ni Jacob ay tinawag naman itong children of God. Kaya ibig sabihin, yung children, kagaya ng mga anghel, tinawag itong children of God. Pero hindi sinabing son of God. Sa banal na kasulatan, si Adan ang makikita nating tinawag na son of God. Then si Haring Solomon, ang dahilan sapagkat hiningi ni Haring Solomon ay ang wisdom, at ang wisdom na tinutukoy ay ang banal na espiritu. Kaya inangkin ngayon ng ating Panginoon Diyos na ito ngang si Haring Solomon ay itinuring niyang kanyang anak. Kaya wala po tayong makikita sa banal na kasulatan liban sa kanya na tinawag niyang kanyang anak. Bagamat si Abraham tinawag niyang kaibigan. Pero pagdating dito kay Haring Solomon ay hindi nga ganon. Ang tawag niya rito ay kanyang anak. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin sa kalagayan at sitwasyon ng mga biyaya ng ating Panginoon. Bakit dito sa bagong tipan ay meron tinatawag na bigat of His will, in His will, own will. Okay, na ibig sabihin, yung bigat, bigatin, bigatin, yung nagsosolo na ating Panginoon Kristo. Kaya lang Panginoon Kristo, hindi po siya creature, hindi siya creature, hindi siya nilalang. Siya'y kabilang sa mga lumalalang. Hindi siya nilalang. Kaya dito, yung tawag dito ay bigat. Hindi sa mabigat. Okay, ano ba sabi? Sa English King James Version, verse 18, chapter 1, verse 18, of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creature. Ang binanggit dito ay bigat. At kagaya ng John 3:16, begotten son, natatangi, bugtong. Then eto, yung sinasabi ritong bigat of His will, natatangi din ito. Nang ibig sabihin, tayo ay ipinanganak ayon sa kanyang kalooban sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya dito makikita natin, yung biyaya sa biyaya, una po ay yung tinatawag na nilikha tayo ng ating Panginoon Diyos hindi dahil sa gusto lang niya. Lahat ng nilikha ng ating Panginoon dahil gusto niya. And then yung kanyang nilikha ay walang magagawa at nalikha lang talaga. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1 makikita natin ang paglikha. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Mahiwalay ang tubig sa kalupaan, nahiwalay ang tubig sa kalupaan. At sasabi ron, magkaroon ng mga hayop na lumilipad, gumagapang, lumalangoy sa ilalim ng tubig at nagkagayon. Lahat ng sinalita ng Panginoon Diyos nagkagayon. Then yung mga yon, wala silang will, basta nalikha lang sila. Then eto ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Then eto ngayon ang tao, nilalang mula sa alabok ng lupa, at mula doon sa alabok ng lupa, ang tao ay nalikha. Naging tao siya pero walang buhay. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Walang thinking, walang emotion, walang heartbeat, walang hininga. Nalalang ang tao mula sa alabok ng lupa pero walang buhay. At dahil dito, hiningahan ito sa butas ng ilong ng ating Panginoon, then ang tao ay tinawag na kaluluwang may buhay. Kaya sabi nga natin, ang tao ay combination ng earthly dust at breath of God. At yung breath of God, yan yung kaluluwang may buhay, and that is immortal. Pero yung physical body na pinaglagyan ng breath of God, yun ay galing sa lupa.
at babalik din daw yun sa lupa dahil pumasok nga sila sa kasalanan. Babalik din yun sa lupa. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Ang tao ay nilikha sa kagustuhan ng Diyos. At dito sa paglikha na tinutukoy natin, dito sa James chapter 1 verse 18, tayo ay nilikha o tayo'y ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Nang ibig sabihin, tayo ay ipinanganak hindi dahil gusto lang ng Panginoon, kundi ginusto rin natin. Yun ang kaibahan do sa tinatawag na lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon. Kaya dito tinawag tayong first fruit. Dahil dito, yung tinawag niyang biyaya sa biyaya, pangalawa, yung tinatawag na alam na natin ang katotohanan or else alam na natin ang mabutit masama. Nang nikain ng ating Panginoon Diyos si Eva o si Adan, hindi nila alam ang mabuti at masama. Bagamat nananahan sa kanila yung holiness and righteousness. Pero yung pagkaalam ng mabuti at masama, wala silang alam doon. Kaya dahil dito, nilikha sila ng ating Panginoon Diyos, ayos sa kanilang larawan, ayos sa larawan ng Panginoon Diyos, nilikha ang tao. Merong likeness and image. Pero yung pagkaalam ng mabuti at masama, wala sila nun. Then bumagsak na nga sila sa kasalanan. Eto na ngayon. Pero nakita ng ating Panginoon Diyos si Adan at si Eva, kinakita ng pagpakakumbaba dahil nakita nila hindi pala ganun yung pagkatokso nila sa kanila. Akala nila magiging kagaya sila ng Diyos sa kapangyarihan, sa kalwalakian, sa kakayanan. Akala nila magiging creator din sila. Hindi nga eh. Kundi sila ay naging kagaya ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Yun yung dahilan. Huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. At kinain nila. Then pumasok sila ngayon sa kasalanan. Then nalaman din nila ngayon kung ano ngayon ang mabuti at masama. Then dahil sa kanilang pagpapakumbaba nga, sabi nga natin, ang ating Panginoon Diyos, binihisan sila ng damit ng hayop, and then I believe yun ay damit ng tupa. Related yon sa pinangaral na nga natin sa Bagong Tipan, walang iba kundi ang kordero, ang larawan ng kordero na ibinihis sa tao dahil sa kanilang kasalanan. Then ngayon, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, narito ang tao ay naging kagaya natin, na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil dito, paalisin natin sila sa halamanan ng harden o sa hardin ng Eden, at ang punong kahoy ng buhay ay baka mapitas din nila yung bunga nun at sila'y kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya dahil doon, pinalabas sila sa halamanan ng hardin ng Eden, and then yung bunga ng punong kahoy na naroroon, binakuran ito ng ating Panginoon Diyos ng espiritu ng tabak, ng espiritu ng Diyos, yung tabak na apoy ang umiikot dito para walang makapitas ng bungang kahoy ng buhay. Kaya dahil dito, in reality, eto ngayon ang tao. Alam na niya ang mabuti at ang masama. Compare ng likhain ang tao mula sa alabok ng lupa, wala siyang kaalaman doon. Basta ang gumagawa ng Diyos ay sa Kanya. Nilikha siya ng ating Panginoon Diyos. Bagamat sinasabi nga ang pagkalikha sa kanila, kakaiba compare sa hayop. Yung mga hayop, yung mga ibon, mabubuti at mga malilinis o marurumi, ang sabi ron, sa pamagitan ng pagbigkas ng salita, nalalang ang lahat ng bagay. At pati yung mga hayop na lumilipad, gumagapang, lumalakad, lumalangoy sa ilalim ng tubig na likha. Pero nalikhain ng tao, sabi nga, obra maestra ng ating Panginoon Diyos. Sa pamagitan ng kanyang kamay, humubog siya ng alabok, naging putik at naging lupa, at sabi ron ay naging katawan ng tao. Then walang buhay, yung kanyang hininga mismo, inilagay niya sa butas ng ilong, and then ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Okay, andun na tayo. Ngayon, andito ang tao bumagsak sa kasalanan.
Inirestore tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng redemption. Pero hindi na mawawala na nalaman natin ang pagkaalam ng mabuti at masama. Tayo'y naging kagaya nga ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Compare sa mga anghel noon, hindi nila alam kung anong mabuti at masama. At nakita lang nila kung ano ang mabuti at masama sa pamagitan ng larawan ng tao at nangyayari sa ibabaw ng lupa na nagagawa o nangyayari at nagaganap sa buhay ng tao. And then, andito na tayo ngayon about sa tinatawag na redemption. Ere-restore tayo ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin, aalisin sa atin yung pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi, ando na yon. Kaya dahil dito, pag in-restore tayo ng ating Panginoon Diyos, makakabalik tayo sa Kanya, babalik sa atin yung Kanyang larawan at wangis, babalik sa atin yung holiness and righteousness, which is the likeness and image of God. Pag bumalik sa atin yung mga bagay na yaon, ang sabi rito, tayo ay tinatawag na anak ng Diyos. Andito lang yun sa bagong tipan. Then, mga tao na nabubuhay na merong kabanalan at merong katwiran, then alam din nila ang pagkaalam ng mabuti at masama, na hindi ito kalagayan ng mga anghel at ng kanyang mga nilalang. Kaya dahil dito, ito yung sinasabing biyaya sa biyaya, hindi lamang sa inirestore niya yung kalagayan ng tao na kagaya kay Adan. Kasi andun na yung pagkaalam ng mabuti at masama ay andun na talaga. Ngayon, tayo ngayon ay inire-restore ng ating Panginoon. Tumatawag siya, God's power, the gospel, ipapangaral ng ebanghelyo. Yung ebanghelyo po ay mabuting balita pa lang yun. Yun ay bandilyo pa lamang, ini-encourage ang tao na lumapit sa Panginoon, makinig, makilala ang ating Panginoon. Yun yung ebanghelyo, yun yung mabuting balita, yun yung good news. Pero yung salita ng ating Panginoon, kapag nag-response ang tao na may pagpapakumbaba, paggalang, pagrespeto sa kanyang mga salita, yung mga katotohanan, step by step, inire-rebuild ng ating Panginoon. At habang ito'y nare-rebuild, lumiliwanag ang buong katotohanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa John chapter 18, verse 37, na sinasabi roon, ang bawat isa na ayon sa katotohanan, nakikinig ng aking tinig. And then dito sa ating teksto, tayo ay ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. At ang salita ng katotohanan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang plano't layunin ay nahahayag. At dahil dito, dahil nahahayag, nagkakaroon tayo ng pananampalataya dahil yan na sinasabi ng Romans chapter 10. Saan nagmumula ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi tayo mananampalataya kapag wala tayong napakinggan. Kaya dahil dito, kapag naririnig natin ang ebanghelyo ng katotohanan, ang salita ng Diyos ng katotohanan, at nakikita natin dito yung mga katotohanan, inaakay niya tayo sa kanyang layunin. Hanggang sa ang mga bagay na ito ay mangyari at maganap. Sabi nga dito ngayon, alam na natin ang mabuti at ang masama. Then kung tayo'y ibabalik ulit sa kalagayang meron na ring likeness and image of God, the holiness and the righteousness, then alam din natin yung pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ibig sabihin, nilikha tayo ng ating Panginoon, hindi lamang dahil gusto niya, kundi ginusto rin natin, nagkasundo tayo, at tayo yung kakaibang nilalang ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang nilalang. Kasi ang mga anghel nga ay sabi nga ay mga ministro ng Diyos na mga tagapangasiwa at pamamahala. Sila ay mula sa apoy at hangin. Hindi nila ginusto na sila ay maging lingkod ng ating Panginoon. Nilikha na lamang sila ng ating Panginoon. Kaya nga iba at kakaiba yung pagkakalika. Hebreo chapter 1, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 6 o verse 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos.
At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Kaya ibig sabihin, ang mga anghel na tagapaglingkod ng ating Panginoon, yun ay mula sa hangin at mula yun sa apoy. Kaya dahil dito, ang pagkalikha naman sa atin ng ating Panginoon Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya dito sa bagong tipan, ito kasi yung magiging resulta. Nang ibig sabihin, nagpasya tayo. Hindi lang ito pasya ng Diyos, bagamat nagampanan na ng ating Panginoon Kristo. Pero kung hindi tayo magpapasya, hindi ito mangyayari. Kaya ibig sabihin, kailangan yung kasunduan, kailangan uli dito yung tipan, yung bagong tipan, yung pakikipagkasundo natin sa Kanya. Then, kung bakit tinawag na first fruit of His creature, ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sa lahat ng Kanyang nilikha, nilalang na may buhay. Eto sa bagong tipan, ang pangunahing bunga. Sabi nga, nakakaalam ng mabuti at masama gaya ng Diyos, hindi kagaya ng anghel. Sabi nga, may larawan at wangis ng Diyos. Yes, meron larawan at wangis ng Diyos ang mga anghel. Holiness, andun din yung righteousness nila. Pero ang mga anghel nilikha ng walang pagpapasya sila. Tayo ay nalalang at nalikha dahil tayo ay nagpasya. Tayo ay nagdesisyon. Kaya kung ang tao ay walang desisyon, sabi nga, hindi talaga ito mangyayari. Kaya ngayon, sa usaping ito, na sinasabi nating first fruit of His creature, huwag tayong mamamangha kung gaano kataas ng standard ng ating Panginoon sapagkat hindi yun mataas na standard. Bilang tao na naririto sa ibabaw ng lupa, masasabi nating mataas na standard. Pero sa harapan ng ating Panginoon Diyos, hindi yun mataas na standard. Yun ay nature. Yun ay kalikasan, kaya hindi mahirap. At ito nga yung ating sinasabi. Sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 28, para meron po tayong verse doon sa ating sinasabi. Matthew chapter 5 verse 28, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Tatapos at sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Yung po talaga ang standard ng Panginoon. If ever, tayo'y mga bagong nilalang na ng ating Panginoon. Pero habang hindi tayo bagong nilalang ng Panginoon, natural lang yan sa isipan at pusok ng tao. Lalaki man o babae, pero tinanggit lang dito, tumingin daw sa babae, pero lalaki mo babae, ang isip at puso niyan, kung walang katotohanan na salita ng ating Panginoon, yan ay isang pantasya ng kanilang mga buhay. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kung tumitingin daw ng may masamang hangad, ay nagkakasala ng pangangalo niya, mabigat. Pero kung tayo ay may mga malinis ng kalooban gaya ng ating pinangaral na ang ating kalooban ay templo na ng ating Panginoon Diyos, walang papasok na marumi at liko diyan dahil may nagbabantay dyan na saserdote mula sa Panginoon Diyos at ang saserdote mula sa ating Panginoon Diyos ay yung may katawan. Then dito sa aklat ni Juan, tingnan po natin 1 John na sinasabi kung sino man ang napupuot naman sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Okay. 1 John chapter 3 verse 15, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman yung sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ganun daw ang thinking ng tao, meron siyang sama ng loob sa kanyang kapatid, at ang sabi ron, siya ay isang mamamatay tao o nagkakasala siya ng kasalanang pagpatay. Ang lupit, sabi nga ay hindi mo naman hinahawakan, hindi mo naman pinipitik, hindi mo naman sinasapok, pero murderer ka na rin pala. Yun ay yung
pamantayan, standard ng ating Panginoon, hindi ito mangyayari sa kanyang mga tinubos. Sapagkat sila'y mga saserdote ng ating Panginoon sa banal na templo at ang banal na templong yon ay sila mismo sa kanilang kalooban. And then eto ngayon yung ating sinasabi, yung tinatawag na biyaya sa biyaya. Kapag bumalik yung holiness and righteousness, ibinibilang tayong anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ang sabi rito, tayo'y nakakaalam ng mabuti at ng masama. At mas magaling yung tayo'y nakakaalam ng mabuti at masama dahil tayo'y nagpasya sa ating puso na tayo ay napasakop o sumang-ayon sa plano ng ating Panginoon Diyos, nakipagkaisa tayo sa Kanya, nakipagkasundo tayo sa Kanya. Kaya ngayon, kung titingnan natin dito sa Bagong Tipan, ang mga nasa Bagong Tipan lamang ang pwedeng makaranas nito. Kaya ito'y tinawag na biyaya sa biyaya. Kaya sabi nga natin, si John Beloved, o si John the Baptist, sabi ron, ang mentor niya ay ang Ama at siya yung lumakad sa unahan ng Panginoong Kristo para ipakilala niya ang ating Panginoong Kristo na ito yung Misayas. Pero actually, si Juan Bautista ay hindi sumunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya may sinabi ang ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 11 verse 12, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili doon hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng kaharasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Nang ibig sabihin, ikaw ang magpapasya. Hindi bahala na si Lord. Bahala na si Lord kung anong gusto niyang gawin sa akin. Hindi. Tayo ang magpapasya at dapat yung pasya natin, syempre dapat umaangkop doon sa kanyang kalooban, doon sa kanyang kagustuhan. At dahil dito, ito yung ating makikita, marami ang mga naging lingkod ng Diyos at kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos, gaya ni Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, si Haring Solomon. Pero sila ay hindi nakaalam ng mga biyayang ito kasi nga yung redemption wala pa. At dito sa Bagong Tipan, dito ibinigay ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, tayo ay mga panganay na iglesia. Nang ibig sabihin, hindi nabuhay si Abraham na quicken. Hindi nabuhay si David na quicken. Hindi nabuhay si Haring Solomon na quicken. Ang mga nabubuhay na quicken ay yung naririto sa Bagong Tipan na sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 and verse 5. Na tayo binuhay niya mula sa ating mga kasalanan o tayo binuhay niyang muli mula sa ating mga kasalanan. Tayo'y patay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil doon yung pagkabuhay na maguli, ang tinukoy doon ay quicken. Nang ibig sabihin ng quicken ay to restore the original situation. Kaya lang yung original situation, hindi nila alam ang mabutit masama. Hindi yun alam ni Adan, yung mabutit masama. Then, yung original situation, biyaya sa biyaya, i-restore yun ng Panginoon, ibabalik niya uli yung holiness and righteousness, ibabalik niya yung likeness and image niya sa tao. Pero yung pagkaalam ng mabutit masama, andun na yun. Kaya dahil dito sa mga nilalang ng Panginoon, itong paglalang na ito, yung kapanganakang muli, ito yung kakaiba. Sabi nga, pangunahing bunga sa Diyos. Kaya dito, meron sa Revelation chapter 14, verse 5 na binabanggit doon, yung 144,000 sila'y malilinis. Saan man naroon ang kordero, andun din sila. Walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Nang ibig sabihin, kailanman walang lumabas na kasinungalingan sa kanila mula nang sila ay magpatubo sa Panginoon or mula nang sila ay iluwal ng salita ng katotohanan. Then I believe, nung hindi pa sila nagpapatubos ng buhay sa Panginoon,
pare-pareho lang ang ugali ng tao. Yun yung sinasabi ni Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Ang puso ng tao ay totoong masama at mandaraya. Sino ang nakakaalam? Mula sa kalagayan ng ganong puso natin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, hindi po tayo magbubunga ng karapat-dapat sa Diyos. Pero dahil sa redemption, nangyayari nga ang mga bagay na ito. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, maganda ang plano at layunin ng ating Panginoon. Na ang nais niya ay makasama niya tayo kung saan man siya naroroon at kung siya naroroon sa magpakailanman din tayo naroroon, pero tayo ay kanyang mga bagong nilalang na mga nilalang, pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Andito tayo sa ating physical body. Pero bumalik yung larawan at wangis ng ating Panginoon. Compare doon sa out of the law, under the law, and prophetic word. Hindi nga mangyari yung mga ganung bagay. Kaya itong bagong tipan ay big opportunity sa bawat isa sa atin kung tayo lamang ay makakaunawa at magpapakumbaba. Kaya lagi natin sinasabi, ang landas ng katotohanan ng Panginoon magpapasimula lagi. Pagpapakumbaba, paggalang, pagrespeto sa kanyang salita, at ang salita ng katotohanan laging darating sa atin yan. Lagi natin sinasabi, the truth is a series of truth. Hindi ibig sabihin may nalaman na tayong katotohanan, sapat na, hindi. Darating at darating ang maraming mga bagay na katotohanan na magliliwanag sa atin, magbubukas ng ating pangunawa hanggang sa pagkakilala nating lubos kung sino ba ang ating Panginoon Kristo, sino ang ating Panginoon Diyos, ano ang kanyang plano, ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, napakabiyaya ng ating Panginoon. At ang lahat ng bagay nito, ayon din sa aking pagsamo, ay ang tayo po'y magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yan ang simula ng pagtatrabaho ng ating Panginoon o paggawa niya sa ating mga buhay. Yan din ang sinasabi sa aklat ng Isaias chapter 59, nga ba ating pong tingnan? Isaiah chapter 66, excuse me. Nang sabi nga roon, langit ang aking luklukan, lupa ang aking tungtungan, anong bahay ang itatayo nyo para sa akin? Sapagkat lahat ng bagay ay ginawa at natatag sa pamagitan ng aking kamay. Okay, Isaiah 66 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, langit ang aking luklukan, lupa ang aking tungtungan, anyong bahay ang inyong itatayo sa akin, at anong dako ang magiging ang aking pahingahan. Sapagkat lahat ng bagay na likha sa aking kamay, sa gayon nangyari ang lahat ng mga bagay nito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa makatuwid siyang dukha, may pagsisisin loob at nanginginig sa aking salita. Ito yung image ng pagpapakumbaba, Matthew 5 verse 3. Mamasdan niya ang taong ito. Siyang dukha, contrite in spirit, yung para bang nasa kawalan ng pag-asa. Yun, contrite in spirit. Na may pagsisisin loob. Yung may pagsisisin loob talaga. At ang sabi ron, may paggalang pagrespeto sa kanyang salita. Pwede niyang maitayo ang bahay ng Diyos sapagkat siya magiging templo ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Na lagi natin sinasabi, Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, trabaho yan ng ating Panginoon. At willing ang ating Panginoon na magtrabaho dahil ang pag-ibig hindi po yan nakakapagod. At siya ay tumatawag para sa lahat upang kanyang gawan ng mga mabubuting bagay. And then, ganito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ang biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon nananatili. Yan yung gospel na sinasabi natin. Matagal na itong nagawa, 2,000 taon na ang nakalipas. Pero bakit ngayon lang nahahayag? Sapagkat tayo nasa huling panahon na. Nang ibig sabihin, para hindi tayo maging kapos sa pananampalataya, na hindi nangyari sa ating pananampalataya ang standard at pinakang plano at layunin ng ating Panginoon. Gaya ng ating sinabi,
hindi napakabigat ng plano ng Diyos o ng pamantayan ng Diyos. Hindi yun mabigat kasi yan ay magiging nature. Kaya nga kung nature hindi niyo pinaghihirapan. Nature Ano ba ibig sabihin ng nature? Sa halimbawa lang po, kung ang mag-asawa ay parehong musikera at musikero, yung anak, lilitaw sa kanila yung hilig sa musika. Hindi na kailangan pag-aralin ng instrumento para matutong tumugtog. Hindi na kailangan pag-aralin sa voice lesson para matutong kumanta. Kundi lalabas sa kanila yung kalikasan. At kung yun ang kalikasan sa kanila, hindi yun mahirap kumpara doon sa mga nag-aaral. Kagaya ko, nag-aaral akong umawit. Kaya lang ay talagang hanggang doon yung aking pag-awit. Pero kung ito'y kalikasan, simple lang sa kanila yon. Kaya nga yung standard ang tumingin sa isang babae na may hangad o masamang hangad na pagnanasa, nagkakasala ng pangangalo niya, yun napupuot daw sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa, mamamatay tao na hindi yun mahirap. Kasi nga yun ay standard ng Panginoon doon sa mga new creature. Doon sa mga firstborn of His creature. Yun yung standard niya. At doon sa mga new creature naman niya, yung firstborn o first fruit of His new creation o creature, ay nalilito. Ibig sabihin, natural sa kanila yun, hindi talaga mangyayari yun. Hindi yung mangyayari, hindi yung magaganap, hindi yung pilit-pilit nila yung sa kanilang sarili, pigil-pigil nila yung kanilang sarili kasi pamantayan niya ng Diyos. Hindi po. Nature na nila yan. Kaya nga ibinigay yung karapatang maging anak ng Diyos dahil talaga sila ipinanganak na sa katwiran, ipinanganak na sa kabanalan, ipinanganak na sa katotohanan, at ipinanganak sa layunin ng Diyos. Kaya po, wag po tayong mamangha kung bakit napakataas ng standard ng Panginoon. Hindi po yung napakataas. Napakataas lamang yon kapag tayo ay alipin pa ng kasalanan. Na parang tingin natin impossible dream, hindi mangyayari yan. Talagang hindi mangyayari kapag hindi tayo natutubos ng ating Panginoon at hindi pa tayo ipinapanganak na muli. Kaya lagi sinasabi noon, born again Christian is not a religion. It is a relationship or close relationship to God. Pero ang marami ngayon ay mga bagong nilalang sa pamagitan ng reliyon, hindi po sa pamagitan ng Diyos. Kaya yung mga standard ng banal na kasulatan ay nagkamali ang Biblia ng pagtatala dahil hindi yan totoo, ay sa kanila yon. Pero ito ay isang katotohanan na nais mangyari ng ating Panginoon Diyos para sa lahat. At kung ganito yung ating kalagayan, ang sabi nga, tayo ay inihahanda ng ating Panginoon gaya ng pinangako niya kay Abraham, isang bayan na tinatahanan ng katwiran. Dahil tayo ay mamamayan ng katwiran, dahil tayo ay taong ipinanganak sa katwiran, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang bayan na tinatahanan ng katwiran na ang nagtatag ay ang Diyos, hindi talaga tao. Kaya ito ay lalabas ang bagong langit, ang bagong lupa mula sa Diyos na tinatahanan ng katwiran. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, maganda ang layunin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na maging kabahagi ng paghahayag ng kanyang mga biyaya, ng katotohanan ng kanyang mga biyaya para sa aking kapwa, sa aking kapwa-tao. Mangyari ang mga plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo naririto. Ipahayag natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Higit sa lahat, ito yung ating kalagayan. Sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang ipahayag nyo ang kanyang karangalan na tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Then ang kaliwanagan at katotohanan ito kagilag-gilalas. Kung makakapasok ka, makikita mo sa loob ng biyaya ng Panginoon, kagilag-gilalas ang kanyang biyaya. Pero habang hindi tayo nakakapasok, di po natin makikita ang mga bagay nito. Higit sa lahat, iba na yung lahi mo.
lahi ka na mula sa ating Paiso Kristo, dakilang saserdote at hari ng mga hari, lahi ka na ng hari ng mga hari. Na yung sabihin, nasa loob mo ang katwiran, nasa loob mo ang kabanalan, kaya tinawag na royal priesthood. Then habang tayo naririto sa ibabaw ng lupa, ang lupang ginagalawan natin, darating ang panahon, magugunaw yan, mawawala. Pero yung ating kapwa, yun yung ating inaalaala. Dumating sa kanila ang mga biyaya ng katotohanan upang sa gayon, sumapanginoon tayo magpakailan-kailanman. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan magpakailan-kailanman, makamit natin ang kanyang dakilang kagandahang loob sa bawat isa sa atin.